So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, another update na naman tayo patungkol sa WPS or West Philippine Sea nating mahal. No? So, ang video ito ay from Philippines Trending News. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, Diyos ko po, pagkasawi ng Pinoy dahil sa tension sa WPS, pakikipag-giyera, President Marcos. Actually, may napanood akong video na yung sinupalpal ni President Marcos yung Chinese general. Kawawa. Ako yung naawa sa Chinese general eh. Napahiya eh. So, yan. Bago natin simulan, Philippines Trending News. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video nyo kakapasok lang, Diyos ko po, pagkasawi ng Pinoy dahil sa tensyon sa WPS, pakikipag-giyera, President Marcos. So, like, comment, share, subscribe. Start. Mahigit 500 defense leaders Ulit. nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mahigit 500 defense leaders, head of state at iba pang stakeholders sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore na pag-aari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Binigyang diin ng punong ehekutibo na may legal na batayan at hindi ito imahinasyon lamang. Ipinunto pa ng Pangulo na hindi isusuko ng bansa ang kahit na square inch hanggang sa square millimeter ng ating teritoryo. Ayon pa sa Presidente, grabe pati square inch, men. So yung square inch, ganun lang kalaki I think ganyan lang. Kahit ganyan kalaki, hindi isusuko ng Pangulo. Grabe, sobrang ibang-iba talaga or ang layo talaga sa past administration, man. So, go PBBM, go Philippines. na ang paninindigan ng Pilipinas ay nakabatay pa rin sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinagtibay naman ng arbitral ruling noong taong 2016. Patunayan ito na ang pinaglalaban ng bansa ay hindi lamang batay sa eminasyon, kundi alinsunod sa international law. Kaya bilang Pangulo Anya, nangako siya sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan na hindi niya isusuko ang teritoryo dahil hindi basta-basta sumusuko ang mga Pilipino. Kaugnay yan, pakinggan natin. Sure, agree ako dun, men. Yun yung dapat talagang pag-isipan talagang mabuti ng China. Na yung paglalaban natin siya sa WPS, hindi lang yan basta-basta imagination na this is ours. Kasi bukod sa pasok nga siya sa 200 nautical mile, di ba? Naipanalo natin yan di ba? May legal na basihan talaga tayo. Unlike sa China na kesyo ganyan, kesyo ganito, sila daw yung nakadiscovery nung panahon pa lang, noong panahon pa man. Tapos pinangalan daw nila ng Ren Ai Chao. Ren Ai Chao yung mga mukha nyo. Naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opportunity of the Shangri-La Dialogue to tell the representatives of at least 48 countries in front of me that the lines we draw on our waters are derived not from imagination, but from international law. Unlike others, we submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. Besides the keynote speech, the Shangri-La Dialogue also allowed us to meet with other countries who are interested in the Philippines' cause. I met with representatives from Lithuania and some of the members of the U.S. congressional delegation and discussed future ways to improve collaboration and cooperation between our countries. My promise to all Filipinos, we will use every opportunity and continue to build bridges that will ensure a long-lasting peace and stability in our region. Marami pong salamat. Grabe. Dito talaga ako nabilib or namangha kay President Marcos, man. For sure kayo din, sobrang manghang-mangha din kayo or hindi nyo rin in-expect to. Kung voter kayo ni Mr. President Marcos, of course, in-expect nyo to. May nakikita kasi ako sa comment section na actually dati hindi ko gusto si President Marcos pero ngayon na yung mga ginagawa niya dyan sa West Philippine Sea, nagugustuhan ko na siya or sobrang ganda ng pamamalakad niya, especially sa usaping WPS. Diba? From hater to nagiging fan agad sila. May mga pure DDS naman na nag-switch agad kay Mr. PBBM. Actually, PBBM and PRRD is sila silang dalawa yung binoto ko. Like binoboto ko talaga yung mga yan. Dito lang talaga some kind sumabit sa akin si PRRD dito sa WPS Kasi yun nga, medyo napapatanong ako ba na sobrang tapang ni PRRD sa war on drug, tapos dito sa WPS bigla siyang matatakot or matitiklop. 'Di ba? Like galit na galit siya sa mga drug lord pero sa ibang lahi takot siya. 'Di ba? Paano ba 'yun? Kasi kung maalala ko dati nung tumakbo si Mr. PRRD sa election, parang
hinamon niya yung some kind na, sige, kung may sniper kayo dyan or may baril kayo dyan, ito na yung huling pagkakataon nyo na ipatumba nyo ako. Gumanon-ganon pa siya, di ba? Namangha talaga ako sa katapangan niyang yun eh. Kinall out niya yung mga killer eh. Nung sa pa yun eh, yung campaign pa ata yun or yung tumatakbo pa lang siya. Tapos ngayon na nakita niya si Xi Jinping, natakot na siya sa some kind mga war whatsoever. Diba? Ewan ko kung bakit ganun. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay inaasahan ngayon ng Pilipinas na mas magiging maigting pa itong defense cooperation ng bansa sa iba't ibang mga bansa mula ho sa North America, Europe at Asia Pacific regions. Okay. Ito ho ay sa harap pa rin na nakatakdang pakikipagpulong ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanyang mga counterparts sa sidelines ng ika-21 International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ayon nga kay Defense Spokesperson Arsenio Andulo, ngayong araw ay magkakaroon ng ministerial level meeting si Secretary Teodoro kina Minister of National Defense of Lithuania at na si Laurinas Kaskionas. Bukod dito ay nakadakdari na makipagpulong ang kalihim kina Minister of Defense of Canada Bill Blair, Defense Minister of New Zealand na si Judith Ann Collins, Minister of National Defense ng South Korea si Shane Won-sik at High Representative of European Union for Foreign Affairs and Security Police and Vice President of the Commission for Stronger Europe, Joseph Borrell Fonteles. Ito ninyo maganda kasi yung nagmi-meet din talaga yung plan or yung kagustuhan ni Mr. President dito kay Sergey Bo. Sa naturang mga pakikipagpulong ni Teodoro ay naasahan na mag-explore pa itong mga oportunidad para yan sa bilateral at multilateral collaboration sa kanyang mga counterparts. Habang inaasahan din na matatalakay ng mga itong mga update hinggil yan sa defense policies sa kanilang mga bansa at maging ang pagsubok sa regional security at kooperasyon sa West Philippine Sea. Yun. Samantala pagkatapos nito ay magko-courtesy call naman ang kalihim ng Minister for Defense of Singapore na si Dr. Nang Eng Hen. Yan. Inihig naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na maraming mga bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at kahandaang tumulong sa ating bansa kaugnayan sa mga issue sa West Philippine Sea. Ito nga ibinalita ng pinunang hubog sa batahan ng Pilipinas kasunod yan ng kanyang pakikipagpulong sa kanyang mga foreign counterparts sa sidelines yan ng 2024 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Diba? Yung iba, pinagtutulakan nila. Paalisin yung ibang bansa, yun yung nagiging dahilan kung bakit mas umiinit lalo yung tension natin sa China eh. Pero di nila naisip na malaking tulong ito para yung China, some kind hesitant sila. Oh my goodness, yung mga allies ng Philippines. Hindi din basta-basta to. So dapat mag-iingat tayo. Hindi tayo basta-basta atake or susugod. Diba? Ganun dapat. Yun hindi yung paalisin yung US, paalisin yung ibang bansa dito sa Pilipinas kasi tinitrigger nila yung China. So naging insiste diyan, parang yung China pa yung some kind tayo yung nag-a-adjust para sa China. My goodness. May mga bansa na lumahok din sa naturang aktibidad ang nagpahayag ng kagustuhan na makipagpulong sa Pilipinas hinggil yan sa naturang usapin. Bagay na nakakatawaan niya sapagkat nangangahulugan lamang ito na marami mga bansa mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang interesadong tumulong at magbigay ng assistance at suporta sa Pilipinas. Kaugnayan sa mga banta at pagsubok na kinakarap ngayon ng ating bansa sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Doon po yan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ay naman kay General Bronner, malaki rin anya ang kanya itinagulat na maging ang mga European countries ay nagpahayag din ng interes ukol dito. Maari diba, pati European countries. Saan ka dyan? Yang magpaabot ng assistance ang naturang mga bansa sa Pilipinas sa pamagitan naman yan ng pag-asagawa ng joint exercises, joint training at lagyan ng joint operation kasama ang ating bansa. Samantala bukod dito mga kabombo, inihiyag din ni Bronner na maaari rin anyang tumulong ang mga ito sa pag-develop pa ng military capacity ng Pilipinas. Yun. Mga sanggay, paano nga ba magsisimula ang digmaan ng Pilipinas laban po sa China? Pag-usapan po natin yan dahil meron pong isiniwalat ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin ito. Tinalakay po kasi ito ni BBM sa kanyang credits to Sangkay Janjan TV. Support niya rin yan, guys. Speech po ata ito, no? Na ginawa niya. At sa maraming mga tanong kung kailan nga ba papalag ang Pilipinas at kung kailan posible mangyari ang digmaan, ito po ang sinabi ng presidente natin. Red line ng maituturing at malapit sa aksyon ng gera kung masasawi ang isang Pilipino dahil sa anumang insidente o aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Okay, so sinasabi po dito mga sangkay na kung mayroon pong masasawing Pilipino, yan. Dito po, ito na po ang hudyat ng digmaan ng Pilipinas laban po sa China. Kapag may ginawa itong mga Chinese na isang matinding bagay laban po o matinding gawain laban po sa mga Pinoy na mga mangingisda o maging sa sandatahan ng Pilipinas na nagbabantay dyan sa West Philippine Sea, ito na raw po ang hudyat ng digmaan
ng Pilipinas at Amerika laban po sa China. Siyempre, marami po tayong kakampi dyan. Andyan po yung Japan na mainit rin po sa China. Actually, parang nakakalungkot nga siya na hihintayin pa natin na may masawi. Pero yun nga, ganoon naman talaga nag-a-activate yung MDT. Kaya wala tayong magagawa dyan. Tsaka din yan, warning na din yan sa sa China na, my goodness, maging cautious na talaga sila. Kung ayaw nilang isali yung US dito sa gulo nila sa atin, di ba? China, andyan po yung India na mainit din po sa China. Yun. Kung mayroon man pong kakampi dito ang China, sa Asia, wala Russia. pong iba kundi itong dikit nila North Korea. Yan. Parehas po sila may mga nuclear, mga sanggay. Pero tandaan nyo, ang nuclear hindi po yan gagamitin agad-agad. Ano na yan mga pang no choice situation na po yan. Ginagamit itong nuclear. So sa unang part ng digmaan, mga sanggay, kagaya po yan ang ginagawa ng Ukraine at Russia. Pero kapag no choice na, kailangan nang gumamit ng mas matindi pang weapon, doon na po gagamit ng nuclear. I think dapat siguro if ever na kung sino yung unang magte-trigger ng nuclear, mapagtulungan na agad ng lahat ng bansa. Ngayon, ikaw gumamit ka ng nuclear malaking bantayan sa amin. So, pagtulungan agad. Grabe, kawawa siguro ng ganun, wipe out yung isang bansa. Pinagtulungan ng lahat. Kasi kapag ganyan, gagamit si A, tapos papalipad naman si B, tapos sasali din si C, tapos sasali din si D. Wala na. World War III agad. As quick as that. So ngayon, ito po yung siniwalat ni BBM na kung sakaling may madadaling Pilipino, kung mayroon pong gagawing masama ang China sa mga Pinoy, nahahantong sa pagkasawi, doon po mangyayari ang mas mabigat na aksyon ng Pilipinas at Amerika laban po sa China. At nangangailangan ito ng karampatang aksyon. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin hinggil sa issue. Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng keynote address sa pagbubukas ng 24th International Institute for Strategic Studies o IISS, Shangri-La Dialogue sa Singapore. Grabe daw to mga sangkay. Ewan ko ba't si BBM ang... Ano ba to? Si BBM lang ba ang speaker o marami rin po silang nagsalita? Pero matindi daw to mga sangkay. Biruin nyo, presidente natin nagsalita po sa isang napakalaking event na tinaluhan po na. Tapos sinupalpal. I think dito yung sinupalpal niya yung Chinese general. Natawa ako dun eh. Iba't ibang mga leader ng mga bansa. Biyernes ng gabi, May 31. Naniniwala rin itong susuportahan ng treaty partners ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kamakailan tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Pero ako mga sangkay, ngayon sa aking pananaw, itong China hindi po talaga papasok sa digmaan. Kaya po tayo yung ginaganyan ng China kasi nakikita nila na parang natatakot. Madali lamang po tayo matakot. Tama. Kumbaga walang Actually, hindi naman lahat natatakot. Yung kapwa Pilipino lang talaga natin, yung baka mga pro-China kasi wala pinipigilan nila tayo Hindi gaganti ang Pilipinas. Kasi kung hanap po talaga nila ay gera, kung papalag po talaga sila at gusto nilang makipagdigma, di dapat, nung binomba po sila nung Japan na karaang araw, di ba po pinalayas po sila ng Japan, tinaboy sila Ginamitan din po ng water cannon. Ayun, wala pong nagawa yung China. Kung hanap po talaga nila ang gera, di sana nagpadala na po sila ng mga pandigma laban po sa Japan. Tama. I mean, nakipag-anuhan na. Nakipagbalyahan na. Pero hindi. Usa na po silang umalis. Wala na po silang nagawa. Pero dito mga sangkay, tingin ko kaya po tayo ginaganito kasi alam nilang wala tayong gamit para po sa pantaboy sa kanila. Yun lang. Mga gamit po natin, mga bangka-bangka lang. Kung may barko naman, maliliit lang po mga sangkay. So wala po talaga. So, pero, tingin ko kailangan na rin po gumamit ng mas mabigat na aksyon ng Pilipinas. Kung kailangan i-water cannon ito mga... Kaso lang di papayag yung natin dyan government natin Chinese dyan, gawin na rin po. Kagaya ng ginawa ng Japan. Is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Grabe no. Actually, kinalabutan ako sa sinabi ni mahal na president dyan Partners, I believe, also hold that same standard. Or when the actions with the joint action will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Okay, dahil meron po tayong alyansa ng Amerika at iba pang mga bansa, kapag nangyari daw po na mayroong isang Pinoy na madali dyan, dalihin ito mga Chinese, ang sabi po dito ni BBM, kumbaga dito lamang po mangyayari na pipindutin na po nila yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Na ibig sabihin lamang, all out daw po na makikipagdigma ang Amerika laban po sa China kasama po ang Pilipinas. At kasama rin daw po yung mga bansa like Japan, South Korea at marami pa pong iba. Grabe no. So yun lang naman from Philippines Trending News at Sangkay Chansan TV. Supportahan nyo yan guys. Original video link in the description box below. Tapos syempre,
bago nyo iwan yung channel natin, huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Grabe talaga, grabe. Sobrang nakakamangha or wala eh. I think manghang-mangha ako ngayon sa balak or plano ni Mr. PBBM. Yung presidente talaga natin, ibang klase. Ano? Hinahandle niya talaga tong West Philippines. Like, no, this is Philippines. People are elected or people elected me para protektahan yung soberanya ng Pilipinas or yung Pilipinas. 'Di ba? Yun yung dapat ginagawa ng yung ng pangulo natin sa manlulupig di pa sisiil, 'di ba? Something like that kasi yung ginagawa ng China ganun eh. Unti-unti nila tayong sinasakop gamit yung pananakot or pagbabanta eh. Grabe. Kung nakita nyo lang yung yung interview ng hindi, tinanong si si Mr. PBBM doon sa yung Chinese general. Nakakatawa, no? Sarap patukan eh. Sabi niya, kayo Philippines, may talaga kayo talaga yung na hindi na nagkakaroon ng long-term peace, something like that. Like, napapaisip ako ba, nambabaliktad ang loko ah. Sarap baliktad rin eh, tapos tapos itapon dyan sa dagat or whatsoever. Nakakaasar lang. Buti na lang talaga si Mr. PBBM, wala siyang paki. Ngayon, tinanong nyo ako so sasagutin ko kayo. 'Di ba? Ganyan. If ever, talaga yung China. Kasi, this is not just imagination. Tama naman yon. Hindi lang naman imahinasyon yung pag-claim ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, bukod sa pasok siya sa 200 nautical mile, ay naipanalo natin yan sa arbitral ruling, di ba? Tapos gaganyan-ganyanin lang tayo ng China na bibase lang sila sa history nila na sila daw yung nakakita niyan. Pwede ba yun? Inaangkin nila yung buong karagatan dyan? Kung di ba naman mga sira. Nakakasar isipin eh. Inaangkin yung buong karagatan dyan eh. Pinangalanan ng South China Sea. Kung di ba naman Honghang Min. Diba? Nakakaasar. Pati sobrang layo na sa bansa nila. Pasok pa rin sa kanila. Ganun kagahaman. Siguro kung nasa gitna lang yung China, hindi niya kapitbahay ang mga India. Nasa gitna talaga siya. Ano ba yung bansang nasa gitna? Australia, nasa gitna ba siya? Yung napalibutan talaga siya ng tubig. Siguro lahat ng tubig sa paligid niya, sa kanya. 'Di ba? Ganun kagahaman tong loko-loko din tong bansang to. So, yun lang naman guys. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Philippines Trending News. Support nyo also Sangkay Janjan TV. Support nyo rin at syempre, Filipino IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.